Hello, good morning everyone. Nandito na naman ako, magbigay ako sa inyo ng isang kwento na pagbibigay ng moral lesson at magagamit natin ito sa ating ginagawa habang tayo'y nabubuhay sa mundong ibabaw. Ngayon maliit lang ang aking kwento sa inyo, pero pakinggan nyo, makakuha kayo ng moral lesson dito mga kapatid. Una-una, ang kwento ko ay namagatan ito na isang mayamang tao na may-ari ng isang kumpanya na siya ay isang CEO sa kumpanyang yon. So dahil matanda na siya, kailangan niya nang magkaroon siya ng ipapalit sa kanya na sa posisyon niyang CEO na yung tapat at totoong magiging CEO sa kumpanyang yun. Dahil siya po yung may-ari, kaya kailangan niya na maghanap ng tao na ipapalit niya sa posisyon niya. So all the time guys, habang nagbibigay siya challenge sa mga executive, sabi niya, magbigay ako ng challenge at sinasabi ko sa inyong lahat, sabi niya, bibigay ako sa inyo na isang buto at ang sino ang maganda na tubo at sino ang pinakamaganda at mataba at anuman na mabubuhay ang butong yun ay siya ang magiging CEO sa kumpanyang ito. So binigyan niya ang 15 katao, ay ka-15 si Jim. So on the time, binigay niya na ang bawat buto sa bawat isa sa 15 katao kasali si Jim. Excited na si Jim, umuwi sa bahay niya, ikikwento niya sa kanyang asawa ang kanyang buto, ang tungkol sa buto. Kaya ang ginawa ng asawa niya, tinulungan niya ang mister niya na magkaroon ng kumuha ng paso, lupa at mga pampataba sa itatanim nilang buto. So on the time, naging naitanim na nila at natulungan siya ng asawa niya after 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks, hindi man lang isang buwan na hindi pa tumubo ang kanyang buto. So binigyan sila ng palugit ng CEO na 1 year. So after sa 1 year, ipapatawag niya na ipapadala ang bawat buto na gibigay niya sa mga executive na kanyang pipilian bilang CEO sa kumpanyang yon. So, sa madaling salita, ang mga executive, marami na silang nagkwentuhan sila, ang saya-saya nila, ngunit si Jim ay malungkot. Hindi siya nagakibo, nakikinig siya, naiinggit siya dahil ang kwento ng iba na mataba na yung kanila, na ang ganda na ng kanilang mga tubo ng kanilang pananim. So, on the time, hindi sabi na iniisip ni Jim, nanghihinayang siya na sana siya na yun ang CEO, pero wala siyang magagawa kasi hindi talaga tumubo ang kanyang buto. So, dumating ang araw na isang palugit na magpatawag na si CEO, ang may-ari ng kumpanya, na idadalhin na ng bawat executive ang kanilang mga tinanim na mga buto. So, on the time, ang iba nandoon lang sa ballroom. Lahat dala-dala nila ang kanilang mga paso na mga matataas na ang mga pananim. Ang iba, yun pa ang pagkatubo at ang taba-taba, ang gaganda ng mga pananim nila. Except kay Jim, nang dumating siya doon, nalulungkot siya. Sabi ng asawa niya, hayaan mo na. Kung hindi natubo ang sayo, you are not deserved in that position. Ang importante po ay honest ka. Dalhin mo yan, ang paso mo na hindi buhay, ipakita mo doon sa CEO mo na yun talaga hindi natubo ang sayo kasi talagang patay ang buto na ibinigay niya sa kanya. So on the time, lahat dumating na, sa idaling salita, dumating na ang CEO, yung may-ari. At ang mga iba ay ang saya-saya nilang nagkwentuhan, ang saya-saya nila, ang excited nila. Si Jim ay doon lang siya sa tabi. Hindi siya umiimik, hindi siya kumikibo kasi yung kanya ay talagang wala, hindi buhay. Dumating na ang CEO at nag-greet niya lahat at nag-appreciate, ang gaganda ng mga tanim niyo. Wow, ang taba-taba, sabi ng CEO. Nakita niya si James doon sa tabi at nakita niya yung kanyang paso na walang buhay. So, lahat-lahat, sabi ng CEO, good morning sa lahat. Ngayon ay ipakilala ko na sa inyo kung sino ang aking mapipili sa inyong lahat. Kaya lahat kayo magsiupo. Tinawag niya si Jim, Jim, ikaw ay tumayo dahil tatanungin kita. Bakit hindi nabuhay ang sayo? Sir, talagang hindi nabubuhay kasi kahit ilang beses ko siyang dinidiligan, binilagyan ng pataba at lahat na magagandang lupa ay inilagay ko, ngunit hindi talaga siya, sir, nabubuhay. Wala po akong magagawa, sir.
So ngayon, ang sagot ng CEO, congratulations to all of you. Ipakilala ko sa inyo ang ngayon ang bago natong CEO sa kumpanyang ito. Walang iba kundi si Mr. James. Nagulat si James dahil bakit siya? So ngayon, ang sabi ng CEO, lahat kayo binigyan ko ng boto, 15 kayo, binigyan ko ng boto, yun lahat ay patay. Dahil talagang ano ko na yun, niluto ko sa mainit na tubig para hindi yun mabuhay. So, si James ay nagsabi ng totoo na ang kanyang buto ay hindi talaga nabuhay dahil talagang hindi nabubuhay. At ang iba sa inyo, nagbili kayo ng ibang buto para mapabuhay nyo or bumili kayo para mapabuhay nyo. I-present nyo dito. Congratulations! Hanggang dito na lang aking kwento. Congratulations, Mr. James. So, ang tanong ko ngayon, ano ang moral lesson na inyong nakukuha sa ating kwento ngayon? So, para sa akin, ang aking moral lesson na nakuha ko sa kwentong ito, kailangan be honest ka sa lahat ng bagay. Kasi, kung hindi ka honest, ang Panginoon nakakita sa iyo. Sa lahat mong ginagawa, nakikita yan ng Panginoon na ikaw ay karapat-dapat. Example namin dito sa Easy Consumerism. Sa aming online business sa IM Global, lahat na ang mga transaksyon ng mga tao, nagpipiin siya, nagpipiin para maging member. Ang mga transaksyon, kailangan totoo, yung mga resibo, kailangan ipakita sa kanya. Yun ang mga nangyayari at na-record niya sa DTC niya. Kailangan i-present mo lahat yun sa bagong member para siya ay maniwala na mapagkatiwalaan ka bilang isang leader sa kumpanyang yan. So, alam mo guys, ang bawat kung honest ka, maraming mabibli sa'yo. Tulad din dito sa YP, kasi ang nakikita ko, I don't mention anything, but hindi naman ako nag-mention kasi hindi ko naman alam at hindi ko naman kayo kilala. But actually, sa bawat na-experience ko rin, dahil nang pumasok din ako sa LS, sabi pa ng isang idol na host, sabi niya, marami dito, sabi niya, magsabi lang tamsak dan, ngunit hindi pala siya nagtamsak. OTW, pero hindi pala siya nag-OTW. Makikita naman sabi. So, ako naman, nagtawa ako sa sarili ko kasi napuno na lang yung cellphone ng mga nagdikit. Ako'y nagdikit, ngunit ako hindi ginadikitan. So makikita ko lang ang mga tao na nagdikit sa akin, makikita ko lang talaga kung sino talaga yun kasi makikita talaga sa notification yun. So, yun lang guys. Kailangan sa lahat ng bagay, if you are honest, more blessings to come to all of you. So, hanggang dito na lang. Kung ano ang nakukuha nyong moral lesson, share down below. Dahil napakaganda ng story natin kung makikita nyo ang pag-honest, malaking bagay na makapaghihila sa'yo sa iyong kaginhawaan sa buhay. To be success, be honest always. Whatever na anumang natatanggap mo o whatever na hinaharap mo, you are always be honest. Kung ano ka, ganyan ka lang talaga. Pakita mong ganyan ka talaga. You are honest in all the way. Tama? So hanggang dito na lang. Ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Don't forget to subscribe and pindutin ang button bell para masubaybayan nyo ang susunod na video na aking i-upload sa aking channel. Maraming salamat at God bless you all. At sa lahat pala na mga supporter ko na nag-support sa akin, sa lahat aking shout out, Migilagalaw, shout out sa lahat na nag-support sa akin. Sa aking mga leaders sa Stepping Stone Millionaire International, thank you so much sa inyo sa ating pag-support dito sa ating channel. At sa lahat po na aking mga idol at bossing na nag-support sa akin, si Francine, Kate, si Idol Oragon, Idol Noel Oragon, at si Idol Tetar from USA. Si Idol Noel is from Canada. So, sa lahat-lahat pa na aking na hindi ko mai-mention, si Chad Studio, lahat po kayo ay aking pinasalamatan. Si Kuya Rafi, si Kuya GM, GML. So, Gemmel. Sa lahat-lahat po, ako
ako'y nagpapasalamat kung sino pa yung doon lahat. Pero nakikita ko naman ang nag-support sa akin. Maraming salamat sa inyong pag-support sa akin. Ako'y nagpapasalamat. Sana po ang God magabalik sa lahat. Magbalik sa inyo ng lahat ng blessing na ibinigay nyo sa akin. Ang God ang mag-refund dahil wala naman ako. Ang God na lang ang mag-refund sa inyo. Bye-bye! Thank you! Sana nagustuhan niyo po ang aking story! Ang aking maikling kwento, pero makapagbibigay ng buhay at makapagbibigay moral lesson sa atin habang tayo nabubuhay dito sa mundong ibabay. Bye-bye! Sa mundong ibabaw. Bye-bye! Love you! Mwah!